So, what's up mga guys? Mga paps, i-review natin tong impact wrench ni Kailat. Tsaka meron akong torque wrench galing sa Inco. Tatry natin yung torque power nito, yung Kailat. So, mag-open ako ng lug nuts ng sasakyan. So, yung torque ng lug nuts ko is nasa 200. Ayan. Nakita sorry. Nasa 200 siya, yun. 200 na torque. So malalaman natin kung kaya niya ba yung 200 na torque. Pero papakita ko rin yung torque power nito, yung doon, para at least kita-kita talaga natin kung malakas pa talaga yung impact wrench ng Kailat. So yun po. Power high. Then tanggalin ko muna po yung kanya cover. As you can see, 200 po yan, 200 po yan. So try natin kalasin by impact wrench. So let's go. So yun guys, nakita nyo na kung paano siya nahihirapan tanggalin yung lug nuts. So in reality, nahihirapan siya. Although okay na siya pang akyat ng sasakyan or mabilis ang paglagay ng lug nuts, okay na rin siya. Pero kailangan niya pa rin natin ng wrench. So, hindi ko naman sinisiraan yung Kailat, pero honest review lang tayo para naman sa mga bibili ng tools. At least alam nila kung anong pipiliin nilang kasi ito budget friendly, pero okay na siya for pang-akyat ng sasakyan tsaka pambilisang pangtanggal. So, okay na rin. Pero kung for example, magta-travel kayo, dadala kayo ng ganito, at saka hindi pa rin mawawala yung torque wrench or wrench na bang ginagamit nyo sa sasakyan or sa motor na pangtanggal. So, yun lang. Siguro yung kaya niya siguro mga 100 Newton meter. So, kaya niya yun. Pero yung 200, hirap na siya. Tsaka malakas ang ingay niya. Yun lang yung ang concern ko sa kanya. Maganda sana, kaya lang yun nga, mahirap na hirapan siya kasi yung may tools ako dati, Milwaukee, yun talaga as in tanggal niya kahit di ko na gagamitin yun, tsaka less yung ingay. Ito talagang nahihirapan siya, pero okay na rin for handy use, pang higpit, nakakahigpit naman siya, pero kailangan pa rin talaga ng manual na higpit para makasure tayong higpit na yung kwan. Pero meron silang ganito yung isang klaseng impact wrench, yung malaki,
yung 600 Newton meter. So advice ko, mas maganda siguro yun kasi medyo malaki yung ano niya, malaki yung makina niya, tsaka yung sa ano niya, gear niya. Kaya I will advise na kung gagamitin mo sa mga ano, sa mga motor na ano, yung gusto mo talagang wrench lang gagamitin, I advise yung 600 Newton meter. Ito nasa ano lang kasi Newton meter nito is 300 plus. So yun lang, in reality nakaka-disappoint lang kasi on what is suspect is 300 something, so dapat natatanggal niya yung 200, but suddenly tatanggal niya but hirap siya. So yun yung review ko sa kanya, na nahirapan siyang ano, siguro sa 100 na try ko na siya sa 100 natatanggal niya, but in 200 Newton pataas nahirapan na siya. So I would suggest to buy sa Kelad yung malaki, or hindi ko pa try kasi yung Inco eh. What is the comparison sa Inco at saka ito, kasi wala pa tayong budget pang bili ng Inco. So sa susunod na vlog itatry natin yung Inco. Pag nakabili ulit, may pera, bibili ako ng Inco, i-compare natin yung dalawang ganito. So let's go. Ngayon ginagamit ko na lang siya for pangtaas ng sasakyan. Papangat yan yung sasakyan. So yun, ginagamit ko na lang siya pangangat, pangtanggal ng lug nuts. Hindi ko siya mostly ginagamit na yung all the way na panghigpit. Ginagamitan ko pa rin siya ng torque wrench kasi para sigurado, kasi hirap gulong to eh. And yun, ginagamit ko na lang siya pang mabilis ang lagay, lug nuts niya, tsaka pangakit ng sasakyan. So overall kaya naman lahat. So yun, yun lang, hindi siya advisable for me for yung talagang ano, kailangan panghigpit. So kailangan nyo pa rin ng yung panghigpit nyo, yung tools nyo, tsaka mamanual nyo pa rin. Pero kung if ayaw nyo nang magmanual, I would suggest to buy the big one, yung 600 Newton meter. Ayun siguro mahigpit yung ano nun. But yun, overall okay naman. Pangakit ng sakyan, pangtanggal ng nuts, okay naman, okay na din. Hindi na rin ano, sa budget friendly na tools and sa napakamurang price. Yun lamang po. So sa susunod na vlog, if magkapera ulit ako, tatry natin yung impact wrench ng Inco versus itong Kelad, kung sino talagang mas maganda sa kanila. But for now, as you can see, nakita nyo naman kung paano ko siya tinanggal. Sinukat pa natin yun sa torque wrench ko ng 200 Newton meter. So yun, hirap siya, but maganda lang nito, mabilis yung trabaho kasi nakakit yung sasakyan and mabilis yung pagtanggal ng lug nuts. Yun lang nagustuhan ko sa kanya. So maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga subscriber ko dyan. Like and subscribe to more tool to review, and ano pang tools na gusto nyo, comment lang kayo down below kung anong mga tools pang i-review natin. So mga paps, disclaimer lang po hindi ko sinasabing hindi siya nakakatanggal, pero syempre gusto mong magamit ng mahaba yung tools mo. Syempre, what do you expect on the China made, diba? So for me, gusto ko rin ingatan yung tools na to. Hindi ko sinasabing hindi siya nakakatanggal ng lug nuts. Nakakatanggal siya, pero
kaya pong masira yung gear niya sa loob. So, I will suggest pa rin na gumamit ng ganito. Pero, nasa sa inyo yun if gusto nyo laging gamitin to. Kasi, syempre yung buhay nito sa murang halaga, di ba? So, gusto mo lang mapadali yung trabaho mo. So, ang ginano ko pa rin is ginagamitan ko pa rin siya ng torque wrench. Diba? So, like this. Ginagawa ko lang siya pang tanggal ng mga lug nuts na ano. Pero totally hindi ko siya ginagamit. I mean, talagang ano, ginagamit siya for totally pang ano. Ginagamit ko lang siya for pang tanggal ng mga lug. Tatanggal ko yung cover. Cover po to hindi po to yung lug nuts. So, yan. See? Hindi pa yan na ano. See? Yan nyo po. Nakatanggal po siya. I mean, ano, kaya niyang tanggalin yung lug nuts. Pero if gagamitin mo pang matagalan, I'm not sure of kung gaano kalakas yung kung hanggang kailan siya. So, inaalalayan ko lang ng ganito po. So, nasa sa inyo po yun kung always nyo gagamitin to. Nakakatanggal po siya. Kaya lang, matagal. Hirap siya. Yun lang po. Hindi ko naman sinisiraan yung tools na to Okay naman siya, kaya niyang tanggalin. I mean, in the long term yung sinasabi ko po. Kasi, iba naman talaga, pinasabi nilang iba talaga yung Japan made na Makita, yung mga European impact drills or US brand na impact drill. Iba po talaga yung power nila. So for me, gusto ko lang, kasi syempre ito, mga normal na paglilinis ng brake, tatanggal, magpapakit na sakyan. So like this, ginagamit ko na lang siya for pangakyat ng sasakyan. Yan. Actually, nilagyan ko na siya ng grasa sa loob. Dinagdagan ko kasi konti lang yung grasa nila nilagay. So, yan. Kaya niya pataasin yung sasakyan. So, malakas na rin, di ba? Pero in the long term lang yan na sinasabi ko. In the long term, kung gusto nyo katagal pa yung tools na to, I would suggest na alalayan siya na ng ganito. Pero if gusto mong talagang gamitin yung power niya, so, pwede naman. Yun lamang po. So, maraming salamat po sa panonood ng vlog ko. And comment down below po kung ano pang review nating tools pag nagkapera ko. And we will try sa other tools na budget friendly and matibay at maganda. Diba? So, maraming salamat po. Sa susunod na vlog. Thank you.